Mga kasari, kayo ba ay nagpapautang or hindi kayo nagpapautang? Sumasakit ba yung bangs nyo? Sumasakit yung ulo nyo? Nagbabayad ba agad? Hindi ba nagbabayad? Anong ginagawa nyo? Ano ba dapat ang gawin natin sa ganon? Hello mga kasari, magandang hapon sa lahat. Ang sobrang init ngayon, no? 4 pa lang, 4:06 ng hapon. So, ang topic natin ngayon about sa utang. Ayan, nabubulan na naman ang yung tindera. Ako ba ay nagpapautang? Kwento ko lang sa inyo mga kasari base sa aking experience. Unang nagtinda kami, unang bukas namin ng tindahan, mga 1 month to 5 months. Wala pang nautang. Siguro nahiya pa yung mga tao, yung mga customer, baka isipin, bagong bukas, puhunan, i-rolling muna, ayun, wala pang umutang, ayan. After 1 year, may umutang na. So, ayun. Nagpautang naman ako kasi yung iba, first time ko nga magbukas ng tindahan. So, yung iba nagbabayad. After 1 month, nagbabayad. Pero mas maganda dapat lingguhan. Pero hindi maiwasan yung iba. Ako kasi mga kasari, hindi ako naniningil. Kasi karamihan ang bumili sa akin, hindi nanay, hindi tatay. Ang mga bumibili is yung anak nila. So, ang inutusan nila is ang anak din nila. Ngayon, pag lumagpas na yung utang nila ng 1 month or kaya 2 weeks na, pinaalala ko kasi, bago umutang, tinatanong ko kung ano ba yung sahura ng magulang niya, lingguhan ba, weekly, kinsinas ba, o monthly ba. So, ayun. Itong si monthly, itong si kinsinas, tinanong ko yung anak, ganito yung utang nyo, 800 na. Tapos, lagpas na sa kinsinas. Sinabi sa nanay, next week na daw. So, ito, pumayag naman ako. Umabot ng sundan na next week, hindi pa rin. So, kalaunan, bago siya nagbayad, umabot ng 3 months. So, ngayon, umutang ulit. Ay, hindi. Pinautang ko ulit. Sabi ko, sige, sabihin mo sa nanay mo, kinsinas yung bayaran kasi kinsinas sahod ng papa mo. So, binigyan ko. Pero may limit na. 300 lang hanggang 300. So, ngayon, yung 300 na yon mas lumala. Umabot na yata ng March, April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months mga kasari. So, bumili yung asawa niya dito, tinanong ko, ganito, ganyan, kuya. May utang pa kay dito, 300 something lang to. Tapos, pinakita ko sa kanya yung listahan. Lahat ng kinuha. Yung halagang 300 mahigit is sabon, pansit canton. So, ayan. Nagbayad yung asawa. Sabi ng asawa, hindi daw niya alam. Binigyan naman daw ng pera yung asawa niya. So, wala na ako doon. Basta sinabi ko at nagbayad. So, goods na kami, okay na kami. Mula noon, hindi ko na pinautang. Kasi nadala ako, di ba? Yung mga mangungutang kasi mga kasari, una, goods, pangalawa, goods. Pag pangatlo, niloko ko ka pa rin, nagsasungaling pa rin sa'yo, huwag mo na pagbigyan. Sobrang bait na tayo noon, di ba? Nagnenegosyo tayo, nagtitindahan tayo para may kita, para sa pamilya natin. Hindi naman para may stress tayo, sumakit yung bangs natin, kahit wala akong bangs. So, may isa pa akong customer. Pag umutang naman sa isang araw, halagang minsan 300, 200. So, yun naman ay lingguhan ang sweldo. So, ganun din yung nangyari. Umabot ng 2 weeks bago magbayad, tapos yung utang 1 plus, 1 to 1, 3. So, sumasakit na yung bangs ko talaga. Sabi ko dun sa anak, sabihin mo sa mama mo, nung nagbayad, hindi na ako nagpapautang. Kasi ang gusto ko, kung ano yung pinag-usapan namin, ang usapan namin is 1 week. Pero kayo magbayad, umabot na sobra ng 2 weeks, o diba? Paano kung maparauling yung paninda ko? Pero sabihin mo in a nice way para maintindihan ng bata. Kasi ang sinabi ko na dun sa bata, ang puhunan namin is utang lang din, ganon. Ginanon ko, sabi ko, utang lang din. And then, paroling lang. Rolling lang, utang, ganyan. Tapos yung inutang namin, may tubo pa. Sa inyo, yung pautang nyo sa amin, walang tubo. So, sana maintindihan nyo. So, ayun, hindi ko na pinautang, hindi ko na binigyan. Kasi na-stress na ako dyan sa utang na yan. Kaya may nilagay akong paskil sa labas. May signage ako mga kasari. Nakita nyo mga kasari yung signage sa labas, diba? Ayan, pinakita ko. So, nilagyan ko na doon. Bawal utang, bawal maningi, bawal mahirap maningil, barya sa umaga, ganon-ganon.
Ay, hiningal ako. Nag-away yung mga alaga ko sa taas. Sinaway ko muna mga kasari. So, ayun, nakita na yung may signage ako kasari. Kahit may signage, ay, Diyos ko, hinihingal talaga ako. Alam nyo na mga kasari, kahit may signage akong nilagay, malaki na yung signage sa labas. Dati sa loob to nakalagay. Dito. Ayan. Dito ko dinikit. So, kitang-kita siya kasi ayun yung harap ng tindahan. Ayan. So, pinalipat ko sa asawa ko nga dun sa labas para makita ng mga customer. Ayan. So, kahit may nakalagay na, may nangangas pa rin na umutang. Pero ang pinautang ko na lang dito sa aking tindahan mga kasaray is 2 na lang sila. Yun talaga yung mga anis magbayad or may isang salita. Lingguhan talaga sila umutang sa akin. Ayun. Kaya gustong gusto ko kahit magkano utangin basta lingguhan. Diba? Pero yung 2 yon, lalo na yung isa, umutang. Pag nagbayad siya ngayon ng Sabado, Linggo uutang na yan. Linggo hanggang Friday. Pero magbabayad siya ng Sabado. Kaya gustong gusto ko kahit dapat ganun lahat ng mga utang. May limit pa rin ako kahit magaling siya magbayad. Hanggang 1.5 lang. Tapos yung isa, kinsinas. Hanggang 1.5 lang din yung pautang ko. Kinsinas din siya nagbabayad. Pag lumagpas na siya ng kinsinas, nagbabas na sila ng 1.5, sinasabihan ko na ganito, ganyan. Kasi pag nakita ko na mahaba ng listahan, inaano ko na din, kinikwenta ko na din, tapos sinasabi ko ganito, ganyan na, 1.5 na yung utang, yung 1.5 something, 1.6 ganun, hanggang dun lang. Kasi dapat tayo mismo, ang rules sa tindahan natin, kung ano sinabi natin, dapat sundin natin para sabihin ng customer, ano nga, para may takot din ba, hindi ka abusuhin, mahirap kasi yung abusuhin ka mga kasari, sobrang bait mo na. Ang bagsak sa tindahan natin hindi palugi, hindi pataas, 'di ba? Dapat tayo, pabongga yung tindahan natin, hindi palugi. Kaya nga nagtindahan tayo mga kasari, 'di ba? So ang tawag nun? Garantor. Ayan. Hindi ko na umutang yung nangupahan. Hindi ko pa rin pinagbibigyan kasi nakita ko yung tao. Hindi ko pinagbibigyan mga kasari kasi nakita ko yung nagpapagarantor. Malakas mag-use nainom. Mabisyo, ganyan. Nagsasabong pa. Wala. Kaya sabi ko, pasensya na. Hindi ako nagbibigay. Kahit garantor mo pa yung pinsan ng asawa ko. Walang ganun. Sa negosyo, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ganun. Ganun yung rules ko. Kasi pag mo yung puso mo, ando na tayo. Maging mabait tayo sa kapwa natin. Pero dapat utak din yung gamitin natin. Kasi pag hindi naisahan tayo, lubog ang tindahan natin mga kasari, lalo na kami. Wala kami inasahan ng asawa ko kundi tindahan lang namin. Kasi ako wala akong trabaho. Asawa ko walang trabaho. Pag bumagsak yung tindahan namin kasari, nga kami. Nga kami, kawawa kami. Saan kami pupulutin? Nakitira pa lang kami dito sa bahay ng biyanan ko. Pag wala kami kita dito, nga. Di ba? Lalo na ngayon sa panahon ngayon mga kasari, napakahirap ng buhay, kaya kailangan diskarte at gamitin na natin yung utak natin. Huwag tayong masyadong mabait. Andun na tayo maging mabait, pero kailangan isipin din natin yung sarili natin. Hindi pala nakasubscribe sa channel ko, pa-subscribe na rin, pahit na notification bell para updated kayo sa channel ko. So ayun lang, bye bye.